sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay Paano mo nga ba masasabi na kilala mo na ang isang tao? Kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong o kapag ipinakilala na niya sa iyo ang totoo niyang sarili? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang gabi sa inyo at sa ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Liam, 27 years old, nagtatrabaho bilang mortgage consultant at isang avid listener ng inyong programa dito sa Bulacan. Papa Dudut, matagal ko rin pong pinag-isipan kung dapat ko bang i-share ang kwento ko dahil may pagkasensitibo at agresibo po ang pangyayaring ito sa buhay ko. Pero dahil alam ko na makapag-iiwan din ito ng aral kagaya ng ibang mga sulat na inyong binabasa, ay nag-decide na akong magbahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Hayaan niyo pong simulan ko ang kwento ko kung paano kami nagkakilala ng girlfriend ko. Nasa bar kami noon ng mga kaopisina ko nang mapansin namin na panay ang tingin ng isang sexy at magandang babae sa pwesto namin. Nung una akala ko talaga ang katabi kong si Ted ang tinitignan niya. Pero nang bumili ako ng maiinom ko ay sa kanya ako nilapitan at nakipagkilala siya sa akin. Doon ko nalaman na Irma ang pangalan niya. Iyaya niya rin ako makipagsayaw sa kanya na hindi ko naman tinanggihan. Wala naman kasing sigurong lalaki ang tatanggi sa ganda at sexy niya noong gabi na yon, Papa Dudut. Kaya bago matapos ang gabi na yon ay nagkapalitan kami ng cellphone number ni Irma. Hindi nga nagtagal ay niligawan ko na po siya at nagkaroon kami ng relasyon. Papa Dudut, 2 buwan pa lamang ang relasyon namin noon nang yayain niya akong magsama na kami sa iisang bahay. Hindi na rin ako tumanggi pa dahil mag-isa lamang din naman ako sa place ko. At hindi ko na nga rin namalayan na ang 2 buwan na relasyon namin ay umabot na pala ng 1 taon. Wala naman kasi kaming masyadong pinagtatalunan na masyado. Chill lang ang relasyon namin kaya siguro'y nagtagal din kami na magkasama sa iisang bahay. Pero dahil doon ay marami rin kaming na-discover ni Irma sa isa't isa. Kasama na nga doon ay yung mga activities sa kama na minsan ay hindi ko na rin masyadong trip na gawin. Pero wala akong choice kasi ayokong mainis sa akin si Irma. Sandali lang, Han. May nahanap lang ako dito sa laptop. Wika ni Irma na nakaharap sa laptop niya. Nasa kalagitnaan kami ng kainitan ng paglalambingan nang abutin niya ang laptop niya at buksan. Ilang saglit pa siyang nagtatype doon hanggang sa mahanap na niya ang isang folder. Ano yan? Nagtatakang tanong ko. Doon na nagplay ang isang malaswang video sa laptop ng partner ko. Han, bakit kailangan mo pang magplay ng ganyan? Gagawin din naman natin yan Nagtatakang tanong ko. So mas gusto mo na binivideo ang sarili natin habang ginagawa to? Nakangiting wika niya. Hindi, ang ibig kong sabihin gagawin din naman natin yan. Kaya hindi mo na kailangan pa na mag-play ng ganyang video. Tugon ko naman. Kasi mas masarap kung sasabayan natin yung ginagawa ng dalawa sa video. Basta Han, mag-i-enjoy ka sa gagawin ko, promise. Mapang-akit na sabi pa niya. Papa Dudut, ang sabi nila ay mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. At nang mag-live-in nga kami ni Irma ay doon ko napatunayan na totoo yon. Marami kasi ako na-discover sa ugali niya na minsan ay hindi ako makapaniwala na ginagawa niya. Lalo na pagdating sa sex. Oo, wild siyang manamit at sumayaw noong gabi na magkakilala kami. Pero hindi ko inisip na sobrang wild din ng ugali niya. Nang muli kasi kaming magkita noon sa labas ay desente na ang pananamit niya kaya ang naisip ko ay baka ganun lamang siyang mag-ayos kapag nagbabar siya o sila ng mga kaibigan niya. Dahil noong muli nga po kaming magkasama ay sobrang hinhin niya na makipag-usap sa akin. Yun din ang nagtulak sa akin para ligawan ko na siya at seryosohin.
Pero papadudot kapag dalawa na lamang po kaming magkasama ay parang ibang Irma na ang nakakasama ko. Mas nagiging agresibo na siya lalo na pagdating sa kama. Mas wild pa siyang kumilos at mag-isip sa akin pagdating sa pakikipagromansa. Na madalas ay sinasakyan ko na lamang kahit ang totoo ay medyo nakakailang na. Oh my God, Irma! Kumusta ka na? Wika ng babaeng lumapit sa table namin. Nasa bar kami noon kasama ang isa ko pang katrabaho na si Ted. Ayos lang, anong ginagawa mo dito? Akala ko sa Bicol ka nagtatrabaho. Tugon naman ni Irma sa babae. Nako, matagal na akong umalis doon kasi wala akong makitang trabaho na medyo mataas ang sahod. Wika pa ng babae. Ganon ba? Oo nga pala, ito si Liam, boyfriend ko. Liam si Ivy, third cousin ko. Pakilala ni Irma kay Ivy. Hi Liam, nice to meet you, ang sabi pa ni Ivy. Nice to meet you din, Ivy. Alam mo, medyo familiar ka sa akin. Nagkita na ba tayo dati? Kunot noong tanong ko. Ano ka ba pare? Kaopisina natin yan si Ivy. Natatawang wika naman ni Ted. Ah talaga? Sorry, malabo kasi ang mata ko kaya hindi ko natatandaan ang mukha ng mga katrabaho ko kapag wala akong suot na salamin sa mata. Kamot ulong sabi ko. Ayos lang, isang linggo pa lang naman ako sa department ninyo. Saka kahit naman nakasalamin ka, hindi mo ko tinitingnan. Nakangiting sabi ni Ivy bago sila nagpaalam ni Ted na lilipat na ng table. Ang ganda saka sexy ng pinsang ko, no? Baling ni Irma sa akin. Sakto lang, mas maganda at mas hot pa rin ang girlfriend ko. Kaagad namang tugon ko. Kahit napansin ko na panay ang tingin mo sa dibdib niya? Ay nakuhan, sa akin ka pa ba magdi-deny? Saka wag kang mag-alala, ayos lang sa akin kahit magkagusto ka sa kanya kasi maganda naman talaga siya. Basta ha, ako pa rin ang babaeng uuwian mo gabi-gabi. Paalala niya sa akin. Papadudot sa totoo lang, maganda at sexy talaga si Ivy nang makilala ko siya. Hindi hamak na mas malaki ang hinaharap niya kesa kay Irma at talaga namang balingkinita ng katawan niya. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi ko siya napansin sa opisina namin. Naalala ko na nagkwento na rin sa akin si Ted noon na may bagong araw kaming kaopisina na sobrang hot. Pero dahil nga wala na akong interest na gumawa ng mga kalokohan noon ay hindi ko na yon masyadong pinansin pa. Seryoso na kasi talaga ako sa relasyon naming dalawa ni Irma, Papadudot. Maloko din naman akong lalaki pero kapag pumapasok na ako sa isang seryosong relasyon hanggat maaari iniiwasan ko na ang lahat ng tukso at mga kalokohan. Kapag alam ko na nakikipaglokohan sa akin ng isang babae ay sasakyan ko ang gusto niyang mangyari pati na ang mga trip niya. Pero kapag alam ko na seryoso na ang babae at pati na rin ako ay iniiwasan ko na ang lahat ng pwedeng maging tukso sa akin at mga kalokohan na pwede ko pang magawa. At kahit 1 taon pa lang ang relasyon namin ni Irma, ramdam ko sa sarili ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay, Papadudot. Kahit minsan ay may mga kakaibang trip siya sa buhay na hindi ko talaga masakyan pa. Papadudot ng gabi na magkasama kami ni Ted, Ivy at Irma sa bar ay nakita ko kung gaano ka-close si Irma sa pinsan niya. Lalo na nang medyo lasing na silang nagsasayaw sa gitna. Halos magkayakap na kasi silang dalawa habang nagsasayaw. Pero hindi ko yun binigyan ng mali siya hindi lang dahil sa magpinsan sila kung hindi dahil alam ko naman na pareho silang babae. Nakakatuwaan lang talaga siguro sila at baka dati na silang ganoon kapag nalalasing ng magkakasama. Papadudot nang makauwi kami sa bahay ni Irma ay panay ang kwento niya sa akin tungkol kay Ivy. Kung gaano sila ka-close na dalawa. Kung gaano ito kabait at dumating sa point na pati ang tungkol sa ex-boyfriend ni Ivy ay nasabi na rin sa akin ni Irma. Pati na nga rin ang mga karanasan ko nito sa mga nakakasex nitong lalaki. Ganon sila kalapit sa isa't isa, Papadudot. Kahit ang tungkol sa pribadong bagay na yon ay pinag-usapan nilang dalawa. Siguro'y wala naman talagang mali doon.
Pero naisip ko lang na sana ay huwag namang dumating sa point na pati ang ginagawa namin ni Irma ay ikwento niya sa pinsan niyang si Ivy. Papadudot ng mga sumunod na araw ay nakita ko kung gaano nga sila ka-close na dalawang magpinsan. Panayan text at tawagan nila sa isa't isa. Hanggang sa isinama na nga rin ni Irma si Ivy sa date naming dalawa. Alam mo, curious na talaga ako sa mga sinasabi nitong pinsan ko. Kung gaano ka kagaling at kasarap. Minsan nga lumabas tayong dalawa. Nakangisi at diretsong sabi sa akin ni Ivy. Napalunok naman kaagad ako nang kaiinom ko lamang na alak bago napatingin kay Irma na mukha namang walang problema. Ano? Tayong dalawa? Ulit ko. Yes, tayong dalawa lang. Okay lang naman kay Irma yun eh. Hindi ba pinsan? Baling niya pa kay Irma. Oo, dati ko pa nga sinasabi kay Liam yan eh. Okay lang na lumabas siya kasamang ibang babae basta sa akin pa rin siya uuwi. Nakangiting sagot naman ni Irma. Kita mo na? Wala ka ng problema. Pakindot pa sa akin ni Ivy. Kayo ha, pinagtitripan niyo akong dalawa. Nakangiti rin pero naiilang na sabi ko. Han, para namang hindi ko sinabi sa iyo dati na ayos lang talaga na lumalabas ka kasama ng iba. Lalo na kung pinsan ko ang kasama mo. Singit naman ni Irma. Oh, wala na pala tayong problema eh. May permiso ka na mula sa girlfriend mo. So hihintayin ko na lang kung kailan ka po pwede. Namumula na siya eh. Pangasar sa akin ni Ivy. Kayo kasi, ako talaga ang hina-hot seat ninyo. Napapailing na sabi ko. Alam mo pinsan, sa totoo lang, noong first day ko sa office, si Liam kagad yung una kong napansin sa mga lalaking katrabaho ko. Pagkukwento ni Ivy kay Irma na para bang wala ako sa harapan nila. Ganyan na ganyan ako noong nakita ko si Han sa bar. Kaya nga ngingitian ko na kaagad siya baka maagaw pa ng iba. Pare-pareho talaga tayo ng taste sa lalaki no? Paano kaya kung tato tayo sa isang relasyon? Nakangiting wika pa ni Irma. Gusto ko yung naisip mo pinsan. Sigurado magkakasundo talaga tayong dalawa pagdating kay Liam. Pagsang-ayon naman ni Ivy kasunod ang sabay na nilang mga tawanan. Naku, kumain na nga lang tayo at parang mas nagiging mainit pa ang topic kesa rito sa in-order nating mga pagkain. Napapailing na sabi ko. Papadudot sa totoo lang ay sobrang naging awkward talaga nang dating sa akin ng topic namin ni na Ivy at Irma ng gabi na yon. Imagine tatlo kami magkakausap tapos gano'n na ang topic namin. What more kapag sina Ivy at Irma na lamang ang magkasama? Gaano kaya kahat ang topic nila? Gaano kaya sila ka-wild mag-usap na dalawa? At papaano kaya nila pinag-uusapan ang mga ginagawa namin ni Irma pagdating sa kama? Papadudot madalas nangang lumalabas sina Irma na kasama ang pinsan niyang si Ivy at madalas din ay hindi na ako sumasama pa. Medyo naiilang na rin kasi ako sa totoo lang. Hindi naman kasi ako sanay na pag-usapan ng mga bagay na tungkol sa sex. Lalo na kapag may kasamang ibang tao. Sa aming dalawa kasi ni Irma ay siya lang ang may gusto na pinag-uusapan ng bagay na yon. Favorite na lugar, position at kung ano-ano pa. Medyo nalalaswan ako pero sinasakyan ko na lamang. Kaya lang hindi ko na yata kayang sakyan kapag may ibang tao na kaming kasama na pinag-uusapan ng tungkol sa pribadong bagay na yon. Kaya hinahayaan ko na lamang na silang dalawa ni Ivy ang lumalabas-labas at magkwentuhan ng kung ano-anong bagay. Wala naman kasi akong nakikita na mali siya dahil pareho silang babae at magpinsan pa sila. Hanggang sa dumating ang gabi na tuluyan ng magbabago ang tingin ko sa girlfriend kong si Irma. Late na ako nakauwi ng apartment namin at nang makapasok ako ay bigla na lamang akong piniringan ni Irma kasunod ang paghila niya sa akin sa kwarto. May sorpresa raw siyang naghihintay para sa birthday ko. Nang makapasok kami sa kwarto ay sinimula na akong romansahin ni Irma na inaasahan ko ng gagawin niya. Ang hindi ko inaasahan ay bigla ko na lamang marinig ang boses ni Ivy na dahilan para kaagad kong tanggalin ang piring ko. Ivy?
Bulalas ko nang tumambad nga sa akin ang mukha niya. Katabi niya noon si Irma na may matamis ng ngiti rin sa mga labi. O bakit tinanggal mo na kagad ang blindfold mo? Nakangiti pang tanong ni Ivy. Oo nga Han, hindi pa nga kami nagsisimula. Singit naman ni Irma. Ano ba kasing ginagawa mo dito Ivy? Naguguluhang tanong ko. Gusto ka raw kasing i-surprise ni Irma ngayong mansa rin ninyo kaya pinapunta niya ako dito. Kaagad na sagot pa ni Ivy. Na-surprise naman kita Han, hindi ba? Si Irma ang nagtanong na hindi ko rin naman kaagad na sagot noon. Itutuloy na natin to. Ayoko talaga kasi yung nabibitin. Ang wika naman ni Ivy. Teka, may pag-aalinlangan na sabi ko. Huwag kang mag-alalahan, ayos lang talaga sa akin. Ang sarap mong panoorin habang sarap na sarap ka Han. Pero baka mas masarapan ka kapag sabay na kaming rumoromansa sa'yo. Ang sabi ni Irma na nagsimula ng gumapang palapit ng palapit sa akin. Papadudot kahit na hindi ako lasing ng gabi na yon ay tuluyan na rin akong bumigay sa ginagawa sa akin nila Ivy at Irma. Hindi ko talaga trip ang mga ganong bagay na tatluhan, apatan o maramihan pa. Pero in-enjoy ko na lamang ang gabing yon kasama si Irma at ang pinsan niya. Nang mapagod ako at makatulog ay nagising pa ako sa ginagawang pagromansa ni Ivy sa akin. Ayoko na sana siyang patulan kaya lang ay masyado talaga siyang magaling. Kaya kagad akong bumigay at nasakyan ang ginagawa niya. Nalingunan ko na lamang po si Irma nagising na at nakangiti habang pinapanood ang pagpapasarap na ginagawa naming dalawa ng pinsan niya. Papadudot kinabukasan na araw ng Sabado ay umalis na rin si Ivy at nagpasalamat pa kay Irma para daw sa pagbibigay ng pahintulot na matikman niya ako. Hindi na rin namin yun muli pang pinag-usapan ni Irma. At kinagabihan nga ay muli naming pinagsaluhan ng mainit na sandali sa ibabaw ng kama. Mas naging agresibo at wild si Irma ng gabi na yon. Para bang ang taas ng energy niya na halos ako na ang sumuko sa aming dalawa. Pakiramdam ko noon ay mas naging wild siya pagkatapos na nangyari sa aming tatlo ng pinsan niyang si Ivy. Papadudot sa opisina naman ay parang walang nangyaring kakaiba sa pagitan namin ni Ivy. Kaswa lamang kaming nagyingitian at nagpapansinan kagaya ng dati. Pinilit kong hindi mailang sa kanya dahil sa mga nangyari sa amin. Sa totoo lang kasi papadudot ay ayokong malaman nyo ng ibang tao. Alam kasi ng mga kaibigan ko sa opisina kung gaano ako kaseryoso kay Irma. Alam nila kung gaano ako kaiwas sa tukso at mga kalokohan para lamang maprotektahan ang relasyon naming dalawa. At hindi ko alam kung anong iisipin nila kapag nalaman nila na si Irma pa mismo ang gumagawa ng paraan para makatikim ako ng ibang babae. Papadudot nang pumunta kami sa bar ni Irma. Para sa birthday celebration ni Ted ay halos nalasing kaagad siya habang kasayaw niya si Ivy. Natatawa na nga lang si Ted habang sinasabi sa akin na kung hindi lang daw niya alam na magpinsan sina Irma at Ivy ay aakalain niya na magsyota ang dalawang babae. Dahil halos maghalikan na sila habang nagsasayaw papadudot. Hindi ko na rin ako napigilan ang sarili ko na yayain si Irma na umuwi na kami. Ayaw pa sana niya pero ako na ang nagpumilit na umalis na kami ng bar dahil lasing na lasing talaga siya. At natatakot ako na baka kung ano pa ang magawa niya kasama si Ivy. Han, may napansin pala ako kay Ted. Parang lalong gumaganda yung katawan niya. Pero syempre mas maganda pa rin ang katawan ng Han ko. Ang wika ni Irma habang sabay kaming naghahapunan. Nag-start na rin kasi siyang mag-gym noong isang buwan lang. Tinatanong niya nga sa akin kung sinong trainer ang marirecommend ko sa kanya. Ang kwento ko naman. Kaya naman pala, alam mo naisip ko bakit hindi natin siya i-invite sa place natin. Suhestyon niya. Ha bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Wala lang, food trip lang, wika niya. Pwede naman tayong kumain na lang sa labas kasama siya kagaya ng ginagawa natin kapag hindi tayo busy sa trabaho. Medyo semeryosong wika ko. Siyempre iba yung kain sa labas sa kain sa loob, hindi ba? Saka mukha namang nagkakamabutihan na sila ni Ivy, ang sabi pa ni Irma. Ano naman kung nagkakamabutihan na silang dalawa? Muling tanong ko. E di isama natin sila pareho sa place natin tapos mag food trip tayong apat saka movie marathon. Tugon pa ni Irma. Irma, pwede ba? Ano naman ba yung nasa isip mo? Saway ko na sa kanya.
Wala, ano bang akala mo? Ikaw talagahan. Wala pa nga akong sinasabi na kahit na ano. Iba na kaagad ang takbo ng isipan mo. Nakangiting sabi pa ni Irma. Huwag ka na mag-deny. Alam ko na kung saan pupunta yung sinasabi mo. Kaya ngayon pa lang tigil-tigilan mo na yan, okay? Ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot, hindi naman talaga malikot ang imagination ko para pagbintangan si Irma sa iniisip niyang kalokohan. Sa way pa lang kasi ng pagsasalita niya ay sigurado na akong may pinaplano na naman siya na hindi maganda. Masarap sigurong isipin sa kung ano man ang naglalaro sa isipan niya. Pero nalalaswaan na talaga ako habang tumatagal sa wild na imagination ng girlfriend ko. Okay na yung minsan na naranasan ko ang tatluhan na pakikipagromansa. Kaya hindi ko nahahayaan na dumating sa point na maging apatan na kami o mas marami pa. Para sa akin ay hindi na yung katanggap-tanggap para sa isang seryosong relasyon. Papadudot, akala ko ay tuluyan ng tatapusin ni Irma ang mga kalokohang tumatakbo sa isipan niya. Na muli siyang magfo-focus sa relasyon naming dalawa. Oo, naming dalawa lang at wala nang ibang kasalo pa na lalaki o babae. Kaya lang ng isang gabi na umuwi ako sa apartment at maabutan ko silang dalawa ni Ivy sa kwarto na naghaharutan ay halos nakahubad na, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na magalit. Wala akong sinaktan sa kanilang dalawa pero mataas ang boses ko habang pinapaalis si Ivy mula sa apartment namin. Kaagad din namang umalis si Ivy at naiwan kami dalawa ni Irma sa kwarto. Liam, babae si Ivy, kaya wala kang dapat na ipagselo sa kanya. Magkaganyan ka kung sa lalaki ko yun ginawa. Isa pa sex lang yun. Ano bang big deal doon? Naiinis na tanong pa ni Irma. Well, para sa akin hindi lang yun basta sex. Incest ang tawag sa ginagawa ninyong dalawa. Saka Irma, kilala mo naman ako hindi ba? Alam mo na para sa akin hindi ako basta-basta nakikipaglaro sa kama. Ginawa ko lang yun kasama ang babaeng mahal ko, Irma. Ikaw lang ang gusto kong makatabi sa kama. Ikaw lang at wala nang iba pa. Sagot ko naman. Bakit ka pala pumayag na may mangyari sa ating tatlo? Muling tanong niya. Dahil lalaki ako. At oo, naging marupok ako. Pero kahit kailan ayoko nang maulit yon dahil sa totoo lang, sa tuwing maaalala ko yung ginawa nating tatlo ay nandidiri ako. Kaya nga ilang beses kitang iniiwas kay Ivy dahil ayoko nang mabigyan ng chance na magkadikit ulit ang mga balat o labi ninyong dalawa. Tapos malalaman ko na ikaw naman pala itong gumagawa ng paraan para magkita kayong dalawa. Na pinapupunta mo siya rito habang hindi mo ako kasama. Sagot ko. Pero Liam, wala lang yun. Gusto ko lang siyang makita kasi. Kagad ko nang pinutol ang sinasabi ni Irma dahil alam ko na wala na yung patutunguhan pa. Kasi gusto mo ulit siyang matikman? Gusto mo ulit siyang makalaro sa kama? Gusto mo ulit na may mangyari sa inyong dalawa? Alam mo ilang beses ko nang pinag-iisipan to pero siguro nga eto yung tama para sa ating dalawa. Seryosong sabi ko. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Irma, tapusin na natin to. Total hindi na rin naman tayo nagkakaintindihan. Huwag na nating pahabain pa tong diskusyon na ito. Ayoko na. Tama na. Tapusin na lang natin to. Ang lahat ngayon. Tugon ko. Papadudot nakipaghiwalay na nga ako kay Irma nang gabing makita ko silang magkasama ni Ivy at halos magkapatong na sa kama namin. Nakukuha ko naman ang point ni Irma na ako ang mahal niya at ginagawa niya lamang ang bagay na yon dahil yon ang trip niya pagdating sa pakikipaglaro sa kama. Kaya lang para sa akin kasi ang pakikipagtalik ay ginagawa ng mga taong nagmamahalan at hindi ng mga taong gusto lamang magpasarap at magparaos. Siguro yung iba ay naiinis o naiinggit sa akin dahil syempre may mga kalalakihan talaga na gustong magkaroon ng isang girlfriend na kagaya ni Irma. Yung game na game sa pakikipaglaro sa kama kasama ang ibang tao, mapalalaki man o babae. Pero kasi papadudot ay seryoso ako sa relasyon naming dalawa. At hanggat maaari ay ayoko nang may ibang kahati sa kanya. Kahit pa sabihin na sa akin lang naman seryoso si Irma ay ayokong dumating sa point na tuluyan na akong mawala ng respeto at tiwala sa kanya. Papadudot sinubukan pa ni Irma na makipag-ayos sa akin pero sadyang ako na lang talaga ang bumitaw. Sinabi ko na kailangan ko pa ng oras para makapag-isip-isip dahil baka kapag nagkabalikan kaming dalawa ay maghanap na naman siya ng kakaibang trip at pakikipagromansa.
Baka ibang tao pa ang hilahin niya para makisawsaw sa relasyon naming dalawa. Si Ivy naman ay nag-resign na mula sa kumpanya namin. Sa kwento ni Ted sa akin ay nakatanggap daw si Ivy ng offer na makapagtrabaho sa abroad na hindi na nito tinanggihan pa. Hindi na rin kami nag-uusap bago siya umalis. Papadudot ngayon ay 3 buwan na ang nakakalipas mula nang matapos ang relasyon namin ni Irma at wala akong ginagawa upang magkaayos kaming dalawa. Kung magkakaayos pa man kami o hindi na ay wala pa akong ideya sa ngayon dahil masyado pang magulo ang isipan ko para sa aming dalawa. Papadudot dito ko na po tinatapos ang sulat ko at sana kahit papaano ay nakapag-iwan ako ng magandang aral sa araw na ito. Na hindi lahat ng lalaki mahiling makipaglaro sa kama at hindi rin dapat ginagawang laro ang pakikipagtalik sa iba't ibang tao. Papadudot, maraming salamat po pala sa pagpili ng sulat ko mula sa libu-libong sumusulat sa inyo. God bless and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Liam. Maraming salamat Liam sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Minsan talaga ay may mga desisyon tayo na hindi madaling bitawan. Pero nasa wastong edad ka na kaya alam mo na kung ano ang tama sa mali. Walang masama kung bibitawan mo ang tao na alam mong may hindi na magandang naidudulot sa iyo at nasasaktan ka man ng dahil sa tao na yon. Sigurado naman ako na darating pa rin ang araw na magiging masaya ka sa piling ng babaeng totoong magmamahal sa iyo ng walang kalaro at walang kahati. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Family YouTube channel at ang Kaistorya. Sana po'y nakasubscribe na po kayo dyan. Salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.